Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back to another episode of Simply Talkies Vlog. Ang pag-uusapan po natin mga kababayan ay ito pong importasyon. Ayun pala yan, magkapatid po. No? Mukhang yung ate, medyo kinakalampag ang kanyang kapatid na siyang presidente ng ating bansa. No, dito po sa ulat ng Politico News, bakit import ng import? Aimee calls brother out over Vietnam's rice deal. O kung maalala nyo po, 'di ba, sa sideline ng 23rd Southeast Asian ba 'yun, no? ASEAN, no, summit sa Indonesia. Nag-usap po ang Vietnam na sabing meron ba po tayong 5-year rice deal sa Pilipinas. Pero mukhang hindi po nagustuhan yan ng ate ng bayan. O eto po, Senator Aimee Marcos has questioned Vietnam's offer to supply rice to the Philippines, which is being considered by her brother, President Marcos Jr. Aimee said Vietnam's rice is more expensive compared to local produce. A 5-year importation deal is also too long, she added. Quote, importation, hindi knee-jerk solution. Dapat last resort. Ang dami pang binebentang bigas na lokal. Bakit import ng import? Tapos, ang kontrata kay haba-haba, 5 taon. Tapos, ang Vietnamese rice ang pinakamahal ngayon kasi ayaw nila magbenta. Pati India, hindi rin nagbebenta. Okay. The senator said the administration should prioritize buying rice from Filipino farmers. Bakit di muna natin bilhin ang andito? Simutin natin mula South Cotabato hanggang Isabela. Marami pa. Ayan. Bagay, may punto naman po dito si Madam Aimee Marcos. Kasi ang gusto niya, we have to support our local product. Support our farmers. Ubusin muna natin yan kasi siyempre kung mag-i-import ka at marami pang produkto ang mga local natin, mamumblema yan. Saan kayo mas bibili? Diba sabi nga nila mas mura pa ang presyo ng imported kaysa sa local? O sinong dyan mapeperwisyo? Di yung mga kapwa natin ng mga farmers, that's why some of them give up farming kasi lugi talaga. Binababoy ng import, binababoy ng kapwa mga Pilipino tulad ng mga mapagsamantalang traders. May punto po si Madam Aimee dito. No? Siguro ang punto rin ng Pangulong Bongbong Marcos is matulungan, maibsan ang presyo ng bigas, pero sa palagay nyo, sino ang mas tama? Yung ate o yung kapatid? No? Ganyan po siguro talaga, no? Pag panganay sa kayong sumunod, laging magkontrahan yan. Lalo na pag yung 3, 4 ang anak mo, laging magkontrahan dyan yung gitna. Pero dito, sa akin pong opinion, wag naman pong magagalit yung mga Marcos supporters and loyalists. May punto naman po yung ate. Ubusin muna natin. It is not a knee-jerk solution. Ayun nga ang sabi, na yung pag-i-import, hindi knee-jerk solution. But, no, ito ang problema. Karamihan kasi dyan sa mga nasa DA, ang alam ay import agad. Because that is the norm of the previous administration. Pag nakakita lang ng pagbagsak ng konti ng inventory ng mga ganitong mga supplies, ay import ka agad, issue ka agad ng phytosanitary permit ang BPI. Ganito. Hindi po. Tama po itong ni Madam Aimee. Dapat ito na lang kinuwang DA secretary. Dahil alam niya, sabi niya, from South Cotabato to Isabela, kunin natin lahat ang produkto nila, bilhin natin lahat ang nandito para makita natin kung sapat o hindi ang ating inventory. Di po ba? Hindi yung pinapaboran natin itong mga traders. Kasi itong mga traders, nakaabang po yan. Yung iba dyan, meron na kaagad mga permit to import. Tapos ang problema, halimbawa, 100 metric tons lang ang kailangang import, total na nilabas ng DA. Inisyo ng BPI ang phytosanitary permit. Ang gagawin dyan, itong mga traders, mga salaula din.
O halimbawa, yung 100, i-distribute po yan sa mga traders. Ang power ng pag-i-import nasa traders kasi that was done by the rice tariffication law. Hindi naman natin masisi yung sumulat ng rice tariffication law. Correct me if I'm wrong, no? Yung mga magagaling, ito lang po ang aking pagkakaintindi. Kaya naisulat ang rice tariffication law because of the pressure from the World Bank and World Trade Organization to standardize yung importation process na parang sinasabi po ng World Trade Organization na dapat bigyan nyo ng power yung mga trader, not your government to import. Kung baga, sinasabi nitong World Trade Organization na to, kung hindi kayo aayon sa kagustuhan namin, we will impose a penalty or a fine in you. No? At yun din po yung nadinig ko, napanood ko na explanation ng isang author nitong rice tariffication law. Because tataas ang ating interest, yung utang ng bansa, lalong lalaki, maapektuhan ng ating bansa if we will not abide with this condition ng World Trade Organization. No? Nandiyan po yung video, panoorin nyo, yung debate ni Rapi Tulfo at ni Cynthia Villar. Cynthia Villar explained the reason why she wrote the rice tariffication law. Huwag nating sisihin si Villar. And that rice tariffication law also gives some dividend to the farmers. But the problem is, these unscrupulous traders, sila po ang nagmamanipula. Well, sabi na natin may loophole yung batas, but we should go after first to these traders who are unscrupulous, that are becoming smugglers, part of the cartel, that yung pumapatay sa atin. Sila ang kumokontrol ng presyo and killing the local farmers in terms of their product. Di po ba? Once na masawatan na natin ito, i-revise na yung rice tariffication law or totally abolish it, create a new one, that will favor the government. Ibalik ang control sa NFA. Nawala ng control po ang NFA. That's why ganito. Tapos may mga unscrupulous government official that is sitting in there in the DA and the BOC. Ginago po tayo eh. Ngayon, yung pangil ng batas, walang nagpapatupad. Bakit? Ipatupad mo, tegi ka. Mag-whistleblowing ka, tegi ka. Ganun po eh. Yung pattern, no, ng pagiging mga salaula. Pero sa pagkakataong ito, may punto po si Senatora Amy. Bakit tayo import ng import? Tapos sa Vietnam pa, na napakamahal. Sa India, di po ba? Kasi nagre-restrict sila ng export nila eh. Tapos doon tayo bibili. How much? Oh, kawawa ang local. Protektahan natin ito. Kasi kung hindi mapagprotektahan yan, sino pa ang gagawa niyan? Paano na ang mga future generation ng mga farmers? Wala na, ayaw na. Kasi bakit? Kawawa kami. Baon kami sa utang. Akala namin itong gobyernong ito ang mag-aahon sa amin. Hindi. Di po ba? O ayan lang po yung opinion, ha? Huwag kayong magagalit. No? Nagbibigay din ng opinion sa loobin ng senadora kasi ang puso niyan nasa mga agriculture. Ganyan po ang plataforma ng tatay niya. Tingnan nyo nung pinirmahan yung, Republic Act 11953 ba yun? Yung New Emancipation New Agrarian and Emancipation Act. Di ba tuwang-tuwa siya kasi yung pangarap ng kanyang ama. Ngayon sana matuloy ang pangarap na lalong hindi maghirap itong mga local farmers natin. Itigil nyo po ang sobra-sobrang import, konting bagsak lang ng inventory. Import na. Di po ba? O pasensya naman kung masasalig natin ng mga Marcos supporters and loyalists, ha? At yung iba na galit kay Madam Amy. Bakit kayo magagalit sa ate nagsasabi lang ng katotohanan? Anong gusto nyo? Import tayo ng import? Tulad ng mga ginawa ng previous administration? Kawawa yung farmers. Kawawa yung mga nasa agricultural businesses.
Bakit pa sila magtatanim? Ibenta ko na lang lupa ko. Magnegosyo na lang ako ng iba. Di po ba? Ito pang masama, mga kababayan, ha? Ito, the worst. Sabi dito sa philstar.com, Pilipinas, #1 importer na ng bigas sa mundo. Kahit agricultural namang bansa. Correct. Bakit? Nag-impose ng price cap, pero mag-i-import pa rin. Nangibabaw na naman ang Pinoy sa isa na namang larangan, pero hindi ito dahil sa sports o performing arts, ngunit dahil sa pag-aangkat ng bigas mula sa mga dayuhan. Ayon sa Grain World Markets and Trade Report ng US Department of Agriculture, tinatayang aabot sa 3.8 milyong metrikong tonelada o 3.8 million metric tons ang rice importation ng bansa nitong marketing year 23-24. Wow! Ano nangyari? DA. What happened? Dahil nga ba sa mga bagyo? Iyon ba yung mga isa sa mga factors? No? Dahil ba sa climate change? Ano na dahilan? Di po ba? Mas mataas na ito kaysa sa importasyon ng China matapos nila itong mapababa sa 3.5 milyong metric tons. Beijing ang dating nangunguna sa pag-aangkat ng bigas kahit na agricultural na bansa rin ito gaya ng Pilipinas. O nagtataka kayo, bakit ang mga agricultural countries, bakit patuloy na nag-i-import ng pagkataas-taas? Ibig sabihin, may problema sa sistema ng agrikultura. Unang-una, may mga kartel. No? Smugglers and hoarders. Pangalawa, the unscrupulous officials which have a sleeping with the cartels. And then you have an ineffective system. Yun po yan. Biruin nyo, naungusan na natin ang China. Sila napababa nila. Tayo, pinapataas pa tayo. At yun ang sabi ni Madam Amy. Bakit tayo import ng import? Eto pa, nasisi na po ang Pangulong Marcos. Sabi dyan, Marcos, pasimuno ng importation? Question lang yan. Pero magbibigay po yan ng maling indication sa isipan ng mga tao. Lalong-lalo na ang mga malisyoso. Sinisi naman ng sari-saring grupo si Pangulong Ferdinand Marcos sa polisiya ng pag-aangkat. Bagay na patuloy daw pumapatay sa lokal na industriya ng palay at bigas. Simula nang maupo siya sa poder, bukang bibig niya ang importasyon at pagmamakaawa sa ibang bansa ng imported rice samantalang kaya namang i-produce dito sa atin. Ayan po ang sabi ni Cathy Estabilio, tagapagsalita ng Bantay Bigas ngayong Huwebes. Mukhang ito ay left-leaning. Malaking krimen, krimen daw po yon ni Pangulong Marcos Jr. sa mamayang Pilipino dahil sa kapabayaan na paunlarin ang lokal na industriya ng palay at bigas at walang komprehensibong plano sa pagsusulong ng national food security at self-sufficiency ng bansa. Ikaw, Cathy Estabilio, yung ganito mong pananalita, malaking krimen, alam na alam ko na ito. Ngaw-ngaw sa kalye. Ang tanong, ano ang na-contribute mo para mapaganda mo ang sistema ng agrikultura? Ikaw pala ang mag-alam, ikaw ang magpresenta, mag-apply bilang DA Secretary. Nung mabasa ko pa lang na malaking krimen, ay alam ko na ito. Progressive group ito, walang ibang sisisihin ito lahat sa gobyerno. Pero sila, hindi nila nakikita kung meron silang naitulong sa bansa o hindi kayo na nakikita na may kamalian sila. Lahat sa paningin nila, maski na mali sila, ang mali ay ang gobyerno. Isisi lahat sa gobyerno. Hindi ka tiwala yung sinabi nung gaga na yun. No? Di po ba? Tama, mali. Ayan ang sabi ng Abante TNT. Isama lang natin, ha. Pilipinas, madadaig na China bilang numero 1 rice importer sa mundo. Yun, nabasa na natin sa Philstar Global yan. Idagdagan na natin. Gatungan na natin, no? Ipaalala natin sa DA. Number 1 na naman tayo sa mundo. Mamaya may sulat ka na sa Guinness Book of World Records. Ayun. Ito ang sabi ng Pangulo, ha? Sa Politico News. Lesson learned. Past tense. Agri-importation ain't wise choice, Marcos. Ayan, ikaw dyan, bigas muna, Bantay Bigas. Nakalampag mo ng presidente, mukhang nagising, The COVID-19 pandemic showed that importation of agricultural commodities was not a wise choice.
Sabi po ng Pangulong Marcos sa 10th Asia Summit in Singapore, no? Quote, "One of the issues that have come up certainly were supply chains and agricultural production. This was one of the hardest lessons that we have to learn during the pandemic, when suddenly we lost totally the connection between the source of food to the markets. This is a lesson that we immediately learned. I said, we cannot now continue to depend on importation, which is what happened to the Philippines. In the past years, it became the easy way out. Just import more rice, import more corn, import more everything." Marcos Jr. said his administration is currently working to develop the country's agricultural sector and provide sufficient supply of food at affordable prices. O ayan, ha? Yung bantay bigas, o ayan, na-realize na po ng Pangulo because of that COVID-19, ayun daw po yung dahilan. So dapat nagtrabaho, nagtanim. Hindi, ang ginawa po ng ating mga old, sa DA, import. BPI, issue some phytosanitary permit. Ayun po yun. Kasi hindi naman po tumigil kumain ng tao. O eto po, we are not there yet but we have made many important steps to start that. We are trying to put the value chain, especially of agriculture. We are trying to put that value chain together all the way from R&D, all the way to retail to the market. O ayan po. No? Pero nag-sign in pa rin siya ng 5-year deal sa Vietnam, and also he also agreed to additional sugar imports of up to 150,000 metric tons to stabilize the prices. So ito po yung dahilan ng Pangulong Marcos doon sa sagot ni Ate ng Bayan. Bakit import ng import? To stabilize the price. Pero kawawa yung local farmers natin. Paano natin sasabihin na tangkilikin ang sariling atin? Sa bagay, yung iba gusto apam na lang. Nawala na. No, nawala na yung spirit talaga na tangkilikin ang sariling atin. Hindi, ang gusto ko ngayon, apam na lang. Wala na talaga. Di po ba? O, ayan. Ganon din po itong sinabi dito sa Philstar Global, no? President Marcos, reliance on rice imports not a wise choice. So, Madam Amy, yun po yung sinasabi ng inyong kapatid, no? Na siyang presidente ngayon. Rice importation or any importation is not a wise choice. Tama naman. O ngayon, i-remind natin siya. Madam Amy, i-remind mo yung kapatid mo. O sinabi mo yan sa 10th Asian Summit dyan sa Singapore. O, mag-i-import ka pa rin. Kung mag-i-import, dapat ubusin muna. Tama si Madam Amy. Ubusin muna natin. Kaso ang problema natin minsan, we are affected by these mga natural disasters, the likes of typhoons. At isa sa mga dahilan ng Pangulong Bongbong Marcos ay ang climate change, which is true po yun. Totoo po yan. So, we have to do continuous R&D, research and development. First, how to tackle this climate change. Kasi sabi niya last time ano ba weather ngayon? Wet or dry? Di po ba? Yun lang. Paso, kailangan i-R&D din natin. Itong mga cartel, itong mga smugglers, itong mga hoarders. Kailangan i-research din natin and destroy their power, no, against us na mga consumers. Kasi wala tayo lang ng may mga nagpo-protesta nga pero left-leaning naman. Paano mo pagkakatiwalaan ng mga yan? Di po ba? Tapos isisisi kay Pangulong Marcos, malaking krimen daw. Ano pinatay ni Marcos? Di ba yung naratiba, malaking krimen? Really? Malaking krimen? Gagamitan mo ng ganon? Di ba? Alam na this. Yan lang yung sumisigaw sa kalye. Makakaliwang grupo. Kung may krimen man ang Pangulong Marcos, pumunta kayo sa korte, idemanda nyo. Yung naratiba na talagang lahat isisi sa gobyerno. Did you ask yourself, what have you done for your country? Eto po, no? Parang ganito lang. Yung sinabi ni President JFK, no? Ask not what your country can do for you. Ask what you can do for your country. Ayan.
Eh yung iba kasi karamihan dyan ng mga progressive bro, puro na lang, what the country can do for us, what the country can do for us, but what have you done for your country? Wala. Puro ngaw-ngaw, puro sisi sa gobyerno. Tulad nung sinasabi nun, ang malaking krimen ni Marcos Jr., tingnan mo, kabastusan mo, bastos ka, kaya hindi kayo karispe-respeto. Nakakasar kayo eh. Hindi nyo na inisip kung ano ang pwede nyong magawa para sa bansa natin, kundi ang iniisip nyo ay kung ano ang magagawa ng bansa sa inyo? Selfish. Tapos maninisi kayo, ibibintang nyo lahat ang pagkakamali sa gobyerno. Di ba selfish? Nang siopaw mo, mga tao talagang ganyan. Tapos, ayan ang ginagawa nilang example sa mga kabataan. Kaya yung cycle of this, no, yung cycle ng pagiging balahura, yung cycle ng pagiging walang alam kundi isisi ang lahat ng kanilang pagkakamali, ang lahat ng kanilang pangangailangan sa gobyerno. Cycle po yan. Kailangan putulin yung cycle na yan. Kung maaari nga lang, maibagsak lang sana eh, no? Eh kaso may ngangaw-ngaw pa rin dyan. Kayo po mga kababayan, ano pong inyong masasabi? Comment down below. And don't forget to like and share. Hope to see you on the next videos. Bye-bye. God bless.